Sa sesyon noong ika-20 araw ng Mayo, ipinasa sa pamamagitan ng voice vote ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act. Layunin ng panukala na limitahan ang sabay-sabay at sunod-sunod na paghawak ng magkakapamilya sa mga halal na posisyon sa gobyerno. Of course, pagkilala at pag-uphold sa right of suffrage as one of the fundamental constitutional rights, consistent yan sa mandato para ipagbawal ang political dynasties because nakakalimita ito sa pagkakataong tumakbo ng mas marami. Sa kasalukuyang bersyon ng panukala, hanggang second degree of consanguinity lamang ang sakop, kabilang ang magulang, anak, kapatid, lolo, lola, apo at asawa. Ayon pa kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, kailangan umanong balansehin ang pagbabawas ng konsentrasyon ng kapangyarihan at ang karapatan ng taong bayan na pumili ng kanilang leader. There's no actual concentration of power. For example, if two representatives elected with the same family name, elected simultaneously in two different districts, wala pong, para sa akin, wala pong monopilya of power dyan. Then unang-una, ang trabaho naman po ng legislation ay, ang trabaho naman po ng membro ng Kongreso ay legislation. Gayunman, inihayag ni Akbayan Representative Percy Sendanya na maaaring hindi pa rin ito tuluyang mapigilan ang malalaking political dynasty sa bansa. Sa naganap na deliberasyon, iminungkahi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na palawakin hanggang 4th degree of consanguinity ang saklaw ng pagbabawal at isama ang party list representation sa limitasyon ng political dynasties. Para matupad ang pangako na ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas, nais ko pong i-propose na i-amend natin ang Section 5 sa A, B, C, D, and E nakalagay second degree at ang aking amendment ay palitan ito para maging 4th degree. Kung saan hindi ito ay naprobahan ng plenaryo, kabilang na ang hiling niyang magkaroon ng nominal voting upang makita ng publiko kung sino-sino ang pabor at tutol sa panukala. Matapos ang deliberasyon, nagpahayag sa kanyang official page ang kongresista. Aniya kanyang kinalulungkot na marami pa ring mambabatas ang tumututol sa mas mahigpit na pagbabawal sa political dynasties sa Kongreso. Samantala, matatandaang nagpahayag si Senadora Risa Ontiveros na nagkaroon ng serya ng konsultasyon para sa mga nakabinbing anti-dynasty bills sa mataas na kapulungan. At noong Pebrero, may hiwalay ding panukala si Senadora Loren Legarda na naglalayong pagbawalan ang mga magkakapamilya hanggang second degree of consanguinity na sabay o sunod-sunod na humahawak ng pwesto ng gobyerno. Kaugnay nito, inihayag naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bukas sila sa People's Initiative na isulong ng ilang grupo para sa mas mahigpit na anti-political dynasty law. Sa kabila nito, dadaan pa sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang panukala bago ito maipasa sa Senado para sa hiwalay na deliberasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.